Magandang umaga po, ako si Benison Estareja. Meron tayong update po regarding sa binabantayan natin na si Tropical Storm Dante with international name na Choi Wan. Ito pong si Tropical Storm Dante ay nakatawid na dito sa bahagi po ng Samar Provinces kagabi po. And then kaninang madaling araw ay tumawid ito dito sa may southern portion of Bicol Region, particularly sa Masbate Province. At kasalukuyan, ito ay nasa western coastal waters of Balud sa Masbate. Taglay nito ang hangin pa rin na 65 kilometers per hour malapit dito sa sentro at may bugso na umaabot naman sa 90 kilometers per hour. So bahagyan tumaas dahil nagkaroon ng interaksyon sa lupa. Ito ay kumikilos ngayon westward or pakanluran na sa bilis na 25 kilometers per hour. Ilan dun sa mga factors kung bakit naging westward yung movement nito ay dahil merong ridge or extension ng isang high pressure area dito sa may extreme northern Luzon. Kaya napipigilang umakyat itong si Bagyong Dante. Samantala, meron pa rin tayong minomonitor na low pressure area sa labas ng ating PAR at unti-unting lumalapit dito sa ating Philippine boundary. Nasa 1,135 kilometers naman ito sa silangan ng Visayas. Posibleng pumasok ng ating area of responsibility hanggang bukas, araw ng Thursday, at mababa pa rin po ang tsansa na ito ay maging isang bagyo. Ito yung ating initial position for Dante. Kung mapapansin natin, for the last few days ay ito isang tropical storm at nagkaroon nga ng dalawang landfall pa lang so far as of 6 a.m. Initial landfall sa may Sulat, sa Eastern Samar, kahapon 8:30 p.m. at nagkaroon ng pangalawang landfall dito sa Katayngan, sa Masbate, Wednesday or ngayong araw, 1:00 ng madaling araw. Sa susunod po na 12 oras, makikita natin dito sa huling track ng Pag-asa, maring tumawid ito malapit dito sa may eastern portion of Romblon at tatawirin itong Sibuyan Sea hanggang sa makarating dito sa may Marinduque. Nakikita natin by this afternoon ay nandito sa may Marinduque siya as a tropical storm. Then pagsapit naman po mamayang hapon hanggang bukas ng madaling araw, that's Thursday, magkakaroon to ng panibagong landfall dito sa may parting Quezon and Batangas area, kung saan pagsapit po ng madaling araw dahil nga magkakaroon ito ng interaksyon sa lupa ay posibleng humina pa bilang isang tropical depression. Dito po, kung mapapansin din natin, may mga nagtatanong din kung posible bang dumaan ito sa Metro Manila. Yes, nandun po yung possibility given na ito yung ating track na pa-northward or north-northwest yung movement nitong si Dante mula sa Marinduque hanggang sa makarating ito ng bayan ng San Rafael sa Bulacan. Simula naman Thursday ng madaling araw hanggang Thursday ng hapon, mananatili pa rin ito as a tropical depression. Yung general movement niya ay pahilaga, so madadaanan yung ilang pambahagi ng Central Luzon, Cordillera, and Ilocos region na sa halip na dito sa may Cagayan Valley dahil yung pagliko niya or paglihis niya ay naantala. Tapos nakikita natin from Thursday afternoon hanggang sa madaling araw po ng Friday, may possibility na maging isang low pressure area na lamang to. Dahil alam naman natin, mabundok dito sa may area po ng Cordillera. Sa ngayon po nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa maraming lugar sa Luzon and Visayas. Extreme northern portion of Capiz, gayon din ang northern portion of Aklan at extreme northeastern portion of Iloilo. Signal number 2 rin sa southern portion of Quezon, gayon din sa extreme southeastern Batangas, buong Marinduque, signal number 2. Gayon din sa central portion of Oriental Mindoro, buong Romblon and buong Masbate, signal number 1 po. Signal number 2, sorry. Signal number 2 rin sa western portion of Camarines Norte at sa western portion of Camarines Sur. Samantala, signal number 1 na lamang dito sa may western portion of Northern Samar, western portion of Samar, gayon din sa buong Biliran, northern portion of Leyte, northern and central portions of Cebu, kabilang na po ang Bantayan and Camotes Islands. Signal number 1 din sa northern portion of Negros Occidental, extreme northern portion of Negros Oriental, buong Guimaras, signal number 1, ngayon din ang Iloilo, natitirang bahagi ng Iloilo, Capiz at Aklan, at yung buong Antique ay signal number 1 din.
Signal number 1 din po dito sa may Luzon, kabilang ng Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, and Bulacan. Signal number 1 na po sa Metro Manila, gayon din sa Rizal, buong Laguna and Cavite. Natitirang bahagi ng Batangas at Quezon, kabilang ng Pulilio Island, signal number 1. Rest of Camarines Norte, rest of Camarines Sur, Catanduanes, Albay, and Sorsogon, signal number 1 na lamang. Rest of Oriental Mindoro at buong Occidental Mindoro ay signal number 1. Sa mga may signal number 2, makakaranas po sila ng hanggang 90 km per hour na bugso ng hangin, posible makatumba ng puno or makasira ng parte ng bahay. Habang kapag signal number 1, naglalaro from 30 to 60 kph ang bugso ng hangin. Meron pa tayong signal number 1 dito sa may northern and other parts of northern Luzon rather. Dito po sa may Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, and Benguet, signal number 1 na rin po. Ilocos Sur, La Union, eastern portion of Pangasinan, Southern Isabela, signal number 1, Nueva Vizcaya, and Quirino, signal number 1 din. Ano naman yung mga pag-ulan na maaasahan natin ngayong araw? Asahan po natin, meron tayong mga heavy rainfall warning, mapa yellow, orange, or red dito sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas. Moderate to heavy with at times intense na mga pag-ulan ang mararanasan. Take note po sa Romblon, Oriental Mindoro, Marinduque, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Guimaras, Negros Occidental, Northern Negros Oriental, at sa Northern and Central Cebu. Meron naman tayong moderate to heavy rains sa buong Calabarzon. Gayon din sa Occidental Mindoro, Masbate, Northern Palawan, kabilang Calamian and Cuyo Islands, at natitira pang bahagi ng Negros Oriental and Cebu. Dito naman sa Metro Manila, sa mga nagtatanong, magkakaroon na po tayo as early as this morning ng mga light to moderate rains. Lalakas pa yung mga pag-ulan natin pagsapit po ng hapon hanggang bukas ng madaling araw. Other areas na magkakaroon din ng at times heavy rains ay ang Central Luzon, Pangasinan, Benguet, rest of Mimaropa, Bicol Region, and Visayas. Yung nature po ng mga pag-ulan natin ay dahil mismo dito kay Dante at sa southwest monsoon or habagat po. Kaya paalala sa ating mga kababayan, mag-ingat sa posibleng mga pagbaha pa rin. Yung mga inulan dito sa may Mindanao at sa may Visayas, possible pa rin po yung threat ng pagbaha, lalo na dun sa mga low-lying areas. Possible din yung pag-apaw ng mga ilog doon, ng mga river basins, at dun sa mga mountainous areas, possible din po yung landslides. In terms of wind, strong to gale force wind ang mararanasan sa may tropical cyclone wind signal number 2 at maaaring makasira po ng light to moderate sa mga structures and vegetation, habang sa may signal number 1, very light damage to structures and vegetation. Pagdating naman po sa coastal waters, rough to very rough seas sa may signal number 2, so masungit pa rin po ang ating karagatan hanggang 4 meters or higit sa isang palapag ng gusali yung taas ng mga alon. Kaya mapanganib po ito lalo na sa maliliit na sasakyang pandagat. Moderate to rough seas naman or hanggang 3 metro ang mararanasan sa seaboards of Calamian and Cuyo, remaining seaboards of Visayas, seaboards of Caraga, Eastern Davao Oriental, at northern seaboard of Northern Mindanao, kabilang na rin yung mga merong signal number 1. In terms of track and intensity outlook, nakikita natin na yung movement nitong si Dante magbo-west-northwest na sa susunod na oras. Kaya nga ito'y magpapass near Romblon and Marinduque sa susunod na 12 oras base po dun sa pinakita nating track kanina. At afterwards ay unti-unting magno-northwest na to patungo sa may Quezon, Batangas area. So magkakaroon pa tayo ng mga 2 hanggang 3 landfall pa possible po hanggang sa makarating ito dito sa may Central and Northern Luzon. Further land interaction with the rugged terrain, knowing po yung mainland Luzon natin, lalo na yung Cordillera, ay rugged or mabundok. Ibig sabihin, mataas yung tsansa na magiging mabilis yung paghina nitong si Bagyong Dante once na makarating ito ng mainland Luzon, Thursday or Friday po yan. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa. Ang next update natin or next bulletin ay alas 8 ng umaga. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa ang magandang